Sir, this is the coffee shop she owned here. Nasa Italy ako ngayon kasama si Jameson. I need to talk now to Miss Valerie about my wife. Every time na nakikita ko kasi ang asawa ko, ay nagigilty ako dahil hindi ko masabi sa kanya ang katotohanan about sa buong pagkatao niya, kaya naman minadali ko nang magpunta dito para makausap ko ang tunay niyang ina. Hindi siya mahirap hanapin, sa tingin ko hindi naman talaga siya nagtatago, naisip lang siguro niya na hindi pupunta dito sa Italy si Phoebe, kaya siguro hindi siya nag-iingat kung nagtatago nga siya. Jameson found her in this coffee shop na pag-aari niya kasama ng best friend niya. Bago ako magpunta dito binalak kong kausapin ang mga magulang ni Phoebe, pero masyadong busy si Mr. Leonardo, kaya naman pinasya ko na unahin si Miss Valerie na kausapin, hindi alam ni Phoebe na dito ako nagpunta. 2 days ago. Kasalukuyan kaming nasa kwarto namin at nagpapahinga, nakayakap siya sa akin. I think this is the time I tell her my plans. Love, 2 days from now I will go to US to meet some client, this time hindi kita masasama, bakit kinakabahan ako, I feel like I'm a young boy asking permission to his parents. How long will you be gone? Biglang tinanggal niya ang pagkakayakap niya sa akin. Only 3 days. This is an important meeting, kaya hindi pwedeng hindi ako pumunta, paliwanag ko sa kanya, still she didn't return from hugging me. Okay, I know naman na, that you're a busy person, did I sense na parang nagtatampo siya. Hey, why sounds like that? You know you're my priority, right? Napaupo na ako sa kama para maharap siya. If only you know that these travels concern you. I know you will understand but I can't tell you right now. Yeah, I know that and no problem, I will be okay here. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, but her face was unreadable. When I come back we will plan our next vacation, okay. For the meantime be safe here. You know Edison, right? Yes, yung best friend mo. While I'm away he'll be looking for you. And if you need anything you can ask him. No need to disturb somebody, Sebastian, para naman akong maliit na bata sa ginagawa mo, I'll be okay. No, we are not disturbing him, he will be here for you while I'm not around. So feel comfortable to contact him anytime you need something, okay, wag ka nang makulit. Ngumiti siya pagtapos tumungo at niyakap na niya ulit ako, sorry love for lying to you, this will be the first and last, I'll promise. Iiwan ko dapat sa kanya si Jameson, pero I'm not also comfortable to travel without him, simula pa kasi dati siya na ang kasakasama ko, kahit saan ako magpunta. Maya-maya lang nat-anuan ko na si Miss Valerie na dumarating. Ma'am, they are the one who looking for you, informa ng staff na nakausap ni Jameson, nakaupo kami sa isang table na malayo sa ibang customer, para makausap ko siya ng maayos. Pagharap niya sa akin ay nakita ko ang gulat sa mukha niya, I know she know me, and I know she knows that I am her daughter's husband. What can I do for you, sir? She is trying to pretend that she didn't know me. But it's too late, ma'am, I know you know me very well. Sir, I will be at the car, paalam ni Jameson sa akin. Tumungo lang ako bilang pagsagot, at pagkatapos ay umalis na siya. Please sit, madam. Tinuro ko yung bakanteng upuan sa tapat ko, how may I help you that my staff can't do for you, malumanay niyang sabi. I would like to introduce myself formally, ma'am. I'm Sebastian Davis, husband of your daughter, formal kong sabi sa kanya. Ay so na namutla siya sa sinabi ko. But she still maintained her composure. I don't know what you mean, Mr. Davis, but as far as I know I don't have a daughter. So I don't know what you're talking about. I know, pinipigilan niya ang emosyon niya. Ma'am, I know already everything, sorry but my people investigate about everything about you. And this is the result. Iniabot ko sa kanya ang folder na naglalaman ng mga resultang nalaman ko. Kinuha niya ito, I saw her hands was shaking, binasa niya ng bahagya, did she know already? She's talking about my wife. Not yet, ma'am, but I'm planning to tell her when I go back to the Philippines after here. Please don't tell her. Tuluyan na siya napaluha, iniabot ko naman sa kanya ang panyo ko. Why you don't want her to know the truth? Bakit kailangan itago ang lahat kay Phoebe, are they hiding something? Tahimik na ang buhay nila Eho, kung sasabihin mo pa ang katotohanan sa kanya,
Magugulo lang sila at magiging kawawa si Phoebe. Ayokong pagtawanan siya ng maraming tao, nang dahil sa katotohanan sa pagkatao niya, tama nang nagsasakripisyo ako para sa kanya. Phoebe deserved the truth, mom. Not only you was hurting here, also my wife. She was hurting too much. What do you want me to do? Puntahan siya ngayon. Sabihin na, Phoebe darling, I'm your real mom and I'm alive. At ano na naman ang gagawin ni Leonardo? At lalong-lalo na si Veronica, itatago nila ulit si Phoebe, pagdudusahin sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Veronica threatened me to make Phoebe life miserable. Kapag nalaman ng lahat ang katotohanan. She even tried to hurt Phoebe when she was a baby. And that I don't want to happen, Mr. Davies. Seryosong sabi niya. I didn't know na ganun kalala ang mga nangyari dati. I didn't na capable sa mga ganun bagay si Mrs. Duffield. Phoebe is still her niece in reality. What kind of family she is if she want my wife died? Now that I'm here, I assure you, mom, nothing bad will happen to my wife. I'll protect her with all my life. Thank you for that, but still my decision is final. Phoebe must not know I'm alive. That I can't promise you, ma'am. I can't lie to my wife. I promise her to be true to her. Only this travel I feel guilty already, because I lied to her. But when I came back I will tell her everything, and I will leave the decision to her whatever she wants to do. I will support her. Please, nakikiusap ako, muli na namang magugulo ang pamilya namin, kapag ginawa mo yan. At sa klase ng pag-iisip meron si Veronica ngayon, hindi ko alam kung ano ang magagawa niya sa anak ko. Like I said, ma'am, I will protect Phoebe no matter what happen. This is not easy to me. Pretending to be a deaf person, the most important person in life was a living miserable every day. Sa buong buhay ni Phoebe ako ang kasakasama niya, kahit hindi niya alam na ako ang tunay niyang ina. Every day we are together, kaya nang nangyari ang lahat ng ito, hirap na hirap akong mabuhay araw-araw. I know she is suffering also, pero wala akong magagawa. Leonardo and Veronica threatened me na hinding-hindi ko na makikita si Phoebe. I fear na baka may gawin silang masama sa kanya, kaya pumayag na ako sa plano ni Veronica. All of this was her plan to tell to Phoebe I'm gone already. The hardest part of it was when I told her I'm dying already. After that day I felt na namatay na talaga ako. Every day I feel pain and loneliness to see her, but I have to be strong, para mapabuti siya. A good mother will do everything para maging safe ang anak niya, kahit pa ang kapalit nun ay mawalay ka sa kanya. Sunod-sunod yung pagpatak ng luha niya. I feel sorry for both Phoebe and to her, they don't deserve this. Kahit pinili ko ang mapalayo sa kanya, hiningi ko kay Leonardo ang permiso na malaman pa rin kung ano ang nangyayari sa kanya. At pinayagan naman nila ako, when they told me na ipapakasal nila si Phoebe sa'yo. Tumutol ako dahil ayokong ipasok ang anak ko sa isang kasal, na hindi naman niya ginasto. Pero Leonardo decision was final already at hindi na niya pinakinggan ang panig ko. I asked him to be in your wedding kahit sa malayo lang, para lang ma-witness ko ang isa sa importanteng event sa buhay ni Phoebe. He agreed, but I have to make sure na walang makakakita sa akin. Now that you're in front of me, I know my daughter is in the good hand. Please take care of her. Gawin mo ang mga bagay na hindi ko magawa sa kanya, make Phoebe happy. Even if you don't say that, I will do that, ma'am. That's my priority now. Thank you. Ngumiti siya ng bahagya. I will be staying here for 2 days, ma'am. Before I leave I want to get your blessing about telling Phoebe everything, and after this I will also talk to Mr. Leonardo, even he will not agree. I will still telling my wife the truth. If you really love your daughter you will come out here, and will agree to me to tell her the truth. Mr. Duffield can't stop me from making my wife happy, and I know I can do that if she will know that you are alive. If you agree we will plan you meeting with my wife. And I assure you nothing bad will happen. This where I stay here, ma'am. If you have the decision already, contact me or come there. I will be happy to see you. For now I will leave you to think. It's nice to meet the mother of my wife. Pagkatapos noon tumayo na ako, at nagpaalam na sa kanya. I hope she will agree to what my plan is, and show herself to my wife.
I know Phoebe will understand her for lying to her, anyways all what she did was for her safety. Sa Pilipinas, busy ako sa pag-aayos ng mga ilang photos na ginawa ko noong isang araw, nang biglang sumulpot si Edison sa bahay. Hi! Bati niya. Hi! What brings you here? Nakangiti ko naman tanong sa kanya. Hindi ko man madalas nakikita si Edison, pero magaan ang pakiramdam ko sa kanya. I just bring these documents, may pinakita siyang mga envelope. Just keep it and give to Sebastian when he come back from Italy, kailangan kasing mapirmahan niya agad ang mga yan. And also he also asked me to check on you, nakangiting sabi nito. Italy. Diba sa US siya nagpunta? Tak ang tanong ko sa kanya. Ang column ni Sebastian sa Amerika siya pupunta, at kung pupunta siya ng Italy sabi niya isasama niya ako, he knows how important that country to me. Sorry? Oo, sa US siya nagpunta. Nalito na kasi ako. The other day kasi nagtatanong siya about Italy. Balak niyo ata pumunta doon. Muntikan na ako doon. Lagot ako nito kay Sebastian. Kapag nabuko siya pasaway kasi yun. Yeah, we have but not now. Puti naman naniwala siya. Can I offer you something? Nakalimutan kong offeran siya ng maiinom. Phoebe, can I have coffee? Nabusog kasi ako sa breakfast meeting ko kanina. Sure, no problem, Ate Nora. Maya-maya lang dumating si Ate Nora, pero may kasama siya na kinagulat ko. Phoebe, nandito ang mami mo. Phoebe, iha, lumapit sa akin si mami at nakipagbeso. Anong nakain nito at dinalaw ako dito sa bahay namin? Simula nang ikasal ako kay Sebastian, isang beses ko pa lang sila nakita nung nag-dinner kami sa bahay, after nun wala na. Mommy, what brings you here? Nakakapagtaka talaga ang pagdalaw nito. Bakit masama na ba na dalawin kita? Matare na sabi niya. No, I'm just surprised about your visit. Mahina kong sabi, nahihiya ako kay Edison. I have to check on you. Baka mamaya may ginagawa ka ng di maganda, at ikapahiya pa namin ng daddy mo. Nakakahiya sa mga Davies, kung may gawin kang di maganda, diretsyong sabi niya, wala siyang pakialam kahit may ibang taong nakakarinig sa kanya. Nasaan na ang asawa mo? Bakit di ko siya nakikita? Yung mga mata niya umiikot sa buong bahay namin. Nasa Amerika po si Sebastian, may business meeting po siya doon. Wala pala ang asawa mo. Kaya ba ginagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin ngayon? Nakatingin siya kay Edison. Anong gustong palabasin ni mommy na karelasyon ko si Edison? Hindi ba niya natatandaan si Edison noong kasal namin? Best man ni Sebastian si Edison noon. Sorry to interrupt Mrs. Duffield, I'm Edison agit. Eric is my best friend. I believe we meet already in their wedding, ma'am. Seryosong sabi ni Edison kay mommy, alam ko di niya nagustuhan na paghinalaan siya ni mommy na karelasyon ko. Are you related to Nagit Group of Companies? That's the company name of my father, Mrs. Duffield. Oh, sorry for that. Hindi kasi kita nakilala agad. Yeah, I remember you already at my daughter's wedding. Kahit napahiya si mommy, hindi pa rin nawawala ang composure niya. Ito kasing anak namin ni Leonardo na bunso, madalas na sakit ng ulo. Buti na lang ngayon hindi na. Why she need to say that to Edison? I believe Phoebe was doing good. Wala naman siyang ginagawa na hindi maganda. Pagtatanggol ni Edison sa akin. You don't know yet my daughter, Mr. Nagit, more than anything else. Ako ang nakakakilala sa kanya. This is enough. Kung nagpunta siya dito para lang ipahiya ako, tama na. Enough, mommy. What really brings you here? Pinipigilan ko ang galit, dahil kahit saan man tayo magpunta, siya pa rin ang nanay ko, kaya dapat ko siyang respetuhin, kahit ganito ang ginagawa niya sa akin. I'm just here to warn you of not getting involved in any scandal sa darating na party ng grandparents ni Sebastian. That event is very important one, kaya wag kang gagawa ng ikakasira ng pangalan ng pamilya natin, Matare na sabi ni mommy. Here we go again, iyon na naman ang tingin nila sa akin. Grabe talaga, minsan iniisip ko, siya ba talaga ang nanay ko? Baka naman hindi, sana lang talaga nandito si Tita Valerie, at kung nandito siya, sana siya na lang ang naging nanay ko. Sorry to interrupt, ma'am, but I think Phoebe will not do anything to destroy your family name. You don't know my daughter yet, Mr. Nagit, nakataas kilay na sabi ni mommy. I know what I'm saying, Mrs. Duffield.
In fact si Phoebe ang dahilan kung bakit nakuha ni Sebastian ang Hotel Armani sa Dubai. She's been a big help to close that deal, kaya I'm very much sure that she knew how to handle those kinds of events. I know napahiya si Mommy sa mga sinabi ni Edison, ganun pa man madali niyang nakompose ulit ang sarili niya. I'm glad to hear that. Natutuwa akong malaman na hindi nagiging pabigat ang anak ko sa kanyang asawa. Anyways I have to go na, I just went here to warn you my dear daughter. It's nice to meet you again Mr. Nagit. Yun lang at umalis na si Mommy. I don't know what I did para itrato niya ako ng ganito. Minsan naiisip ko baka hindi niya ako anak, dahil sa klase ng pagtrato niya sa akin. Medyo naging tahimik si Jake after umalis ni Mommy. Nang napatingin siya sa akin, ngumiti lang ako nang mapakla sa kanya. Did Sebastian know this? Know what? Nagkunwari akong hindi alam ang tinutukoy niya. The way your mom treat you. He witnessed it already? He knows everything Edison, kaya naiintindihan niya ako. Kung bakit di ako madalas dumalaw sa bahay, malungkot na sabi ko. Good thing wala ka na sa bahay niyo. I can't imagine what is your situation there before, based on what I witness now. You don't want to know, maybe I am just strong that's why I was able to survive. Umaasa pa kasi ako na magbabago pa sila especially si Daddy, I'm still hoping he will return as before. Italy. Kasalukuyan akong may binabasa na mga ilang document nang biglang may nag-doorbell sa suit ko. Maybe Jameson want to tell me something, magkaiba kasi ang kwarto namin. I want my privacy very much. Kaya kapag nagta-travel kami madalas magkaibang suit ang kinukuha namin. When I opened the door I was surprised. Hello handsome. Hemira, what are you doing here? Where is your manners Mr. Davis? Hindi mo muna ba ako papapasukin? What she's doing here? Come in. I let her come in. Siya naman dirdiretso na pumasok. My room here the hotel was big. I have my own living room, doon siya dumiretso at pinagmasdan ng buong kwarto. You have a nice room and have a nice view of Italy, nakangiting sabi niya and then she sit at the sofa. Now tell me how did you know that? I'm here. Walang nakakaalam na nandito ako, maliban lang sa tatlong tao, si Jameson which I know hindi niya sasabihin kay Hemira na nandito ako. It goes also kay Edison, he knows everything about this trip, and lastly that I am sure, na baka sa kanya nalaman ni Hemira, that I am here was Shiloh my secretary. Shiloh knows my rules, kaya I'm curious and angry now on how Hemira makes Shiloh give the details about where I am. Shiloh for sure will pay for this. It's not important how I know, the important is I am here. Magkasama tayong makakapasyal dito. She stand and put her arms around my neck and smile. I remove her arms and give distance between the two of us. I'm not here for leisure Hemira. I'm here for serious matter, seryosong sabi ko sa kanya. Yeah I know but we can still go around, while doing your business here, please. Muli siyang lumapit sa akin, at nilagay ang mga kamay sa akin leeg, it's like she's hugging me. I will be only here for 3 days. And my schedule was tight. I need to be back in the Philippines, before the wedding anniversary of my grandparents. I know you know that. So I don't have time for going around here. But you can. I don't want to make any mistakes now. Going here was already a lie to my wife, and being to someone else will be too much. I know we will not do anything good. But I know Hemira. And it is also true that my schedule here was busy. Cause I want also to look for a possible house here. I want to surprise my wife with that one, when everything was settled regarding her family. You already ignore me in Dubai, I will not allow anymore this time. You will come with me whether you like it or not. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Tinanggal ko ang pagkayakap niya sa akin, at tiningnan siya ng seryoso. How many times will I tell you that now is different? I can't be the Sebastian before that, always available for you every time you need. I have limitations now, I can't do anymore what I do before for you. Every time she needs me I'm always there before, even when Colin was alive I am really close to Hemira. But now is a different story already. I have my wife already as much as possible.
I don't want any complication in our relationship. I don't have any feelings for Himira, only just a sister feelings to her. But right now I don't want to lose whatever trust Phoebe gave me. I haven't told her about Himira, so I want to avoid her as possible. Because of your wife, Mataray, na sabi ni Himira. Masyadong attached na si Sebastian sa asawa niya. Yes. But she is not here. And I'm sure she will not know. Whether she is here or not, my decision was final. I will not go out with you, seryosong sabi ni Sebastian kay Himira. If you will not go out with me, I will stay here in your room. Desidido si Himira na ibalik ang atensyon ni Sebastian sa kanya. You will not do that, Himira. I have too much work now. And you know very well that when I work I don't want any distraction. Why you're treating me like this? Why you make me feel that I'm unwanted? Nag-umpisa ng tumulo ang mga luha ni Himira. Alam niya kapag nakita siyang umiyak ni Sebastian, ay magbabago ang isip nito. This is his weakness. Noon pa man kapag meron siyang gusto na ayaw pagbigyan ni Sebastian, o kahit si Colin, ay ito ang ginagawa niya, para makuha ang gusto. Umupo ito sa sopa at yumuko. Nakita naman ni Sebastian ang pagpatak ng luha ni Himira, kaya naman agad niya itong tinabihan. Hey! Iniangat niya ang mukha nito, at pinunasan ang mga luha nito. It's not my intention to make you feel like that. It's that iba na ang sitwasyon ngayon, ayaw kong magkaroon ng misunderstanding sa asawa ko. Wala naman siya dito, isa pa hindi naman niya ako kilala. Sinabi niya ito sa pagitan ng paghikbi para lalong makonsensya ang binata. Exactly, she didn't know you don't want her to think different against us. So before I go out with you again, I want to introduce you to her first, so that she will not think that we have a relationship. For our family you're still calling girlfriend and supposed to be wife. You know that you're a family also to us, so don't think I'm treating you bad. Colin will not like it, masuyong sabi ni Sebastian kay Himira. Since Colin died, Sebastian parents make sure that Himira will be okay, that's why she became close to their family. Every important event Himira was there. His parents treat Himira as their daughter, because they all feel sorry for her for losing both Colin and the baby. Phoebe, nandito ang daddy mo. Kasalukuyan niyang inaayos ang ilang litrato na ilalagay nila sa isang magazine. Bigla siyang kinabahan nang sabihin ni Nora na nandyan ang daddy niya, matapos ang mommy niya ang daddy naman niya. Ano ito? Dad, alangan tawag niya sa ama. Hindi niya alam kung hahalik siya dito o hindi. Sa huli nagpa siya siyang igalang ito kaya humalik ito sa pisngi nito. What brings you here? Nakakapagtaka naman ang pagdalaw nito. I just want to check on you. Since your wedding day hindi ko pa nakikita ang bahay ninyo mag-asawa. And also the last time I saw you, was at the dinner in the house. Medyo seryoso ang mukha ng daddy niya. Ano kaya ang sasabihin nito? Katulad din ba ito ng mommy niya, pagsasabihan siya tungkol sa darating na event ng mga Davies? I'm fine, Dad. Sebastian was treating me good. Not like all of you my family. Gusto niya sanang isunod yun ngunit hindi na nagawang lumabas ng mga salita sa bibig niya. I'm glad to hear that. By the way, where is he? Glad. Kailan ka ba ulit nagkaroon ng pakialam sa kaligayahan ko, Daddy? There is something different to him now. He is in America now. Meron lang po siyang kailangan asikasuhin doon. He will be back after 3 days. Okay, I guess he is really busy. By the way, the reason why I came here. I want to tell you something important. Sabi ko na nga ba pagsasabihan din niya ako tungkol sa event ng mga Davies. If you want to tell that I should behave, or don't do anything bad at the wedding anniversary of Sebastian grandparents. I know that already. Hindi po ba kayo nag-usap ni Mommy? Kasi kahapon galing na siya dito. Para pagsabihan ako, seryosong sabi ko, sobra na talaga sila. Pinuntahan ka ng mommy mo. Gulat na sabi ng daddy niya. Yes. To tell that thing to me. So no need for you to repeat that cause I already knew it. I will not embarrass your name. If that's only your important thing, gonna say sorry, but I have to go now. I still have work need to do. Good day, Dad. Matapos iyon ay iniwanan na niya ang ama. Bastos man isipin ngunit sobra na siyang nasasaktan, and she cannot take it anymore. Muli na naman lumuha ang mga mata ng dalaga.
sobrang sakit na ang binibigay sa kanya ng mga magulang, sakit na hindi niya malaman ang dahilan. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakikita pala siya ni Nora na umiiyak, naawa ang matanda sa kanya, ngunit ayaw naman niya itong lapitan, alam niya mas makakabuti na mapag-isa muna ang dalaga, upang mailabas niya lahat ng sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Sa Italy sa hotel room ni Hemira, nakahiga ang dalaga na may ngiti sa mga labi. Dahil nagtagumpay siyang mapapayag si Sebastian na mamasyal sila bukas, effective pa rin pala ang pag-iyak niya ngayon. Alam niya kung bakit ilag na sa kanya si Sebastian, bukod sa asawa nito ay ang isipin siya ang girlfriend ng kapatid noon ang iniisip ni Sebastian sa kanya. Patay ka na Colin pero hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang nagiging dahilan ng paglayo sa akin ng kapatid mo, kailan mo ba ako hahayaan na maging masaya sa kapatid mo? Kasalukuyang pinapanood niya ang TV sa opisina niya, noon araw na dumalaw si Hemira dito. Nalaman na kasi ni Sebastian kung paano nalaman ni Hemira ang pagpunta niya ng Italy. Hindi sinabi ni Shiloh dito kundi nalaman nito sa pamamagitan ng pagtingin sa planner ni Shiloh, kung saan nandoon lahat ng mga meetings at schedule ni Sebastian. Nagkungweri ang dalaga na nauuhaw, at si Shiloh ang pinakuha niya, since malayo ng konti ang pantry sa pwesto ni Shiloh, ay nagawang pakialaman ni Hemira ang mga gamit nito. Nakaligtas si Shiloh sa galit ni Sebastian, pero ngayon ay napilitan si Sebastian na pumayag na mamasyal kasama si Hemira, wala siyang magawa nang umiyak na ang dalaga, alam nito ang kahinaan nito, kaya naman muli na naman itong ginamit iyon, alam na niya ang gawaing ganito ni Hemira noon pa, pero kahit alam na niya ay hindi pa rin magawang tanggihan ito. Buong araw sila namasyal ni Hemira, kahit sabihin nito na sa kanya na oras, para umuwi ay hindi magpapihil ang dalaga. Isa lang ang hiniling niya sa dalaga. Ang wag kumuha ng picture na magkasama sila na sinang-ayunan naman nito. Ngunit sa di kalayuan ay may isang taong kanina pa kinukuhanan ng litrato ang dalawa, simula sa hotel kung saan sila pareho naka-check-in, hanggang sa kasalukuyan, kumakain sila ng dinner ay nakasunod ang lalaki. I won, buong araw kong kasama si Sebastian. He asked not to take picture na magkasama kami. But sorry, I was prepared already. When I came here sa Italy kasama kong dumating si Art, asked him to take photos of us sa lahat ng pupuntahan namin, magmula dito sa hotel hanggang sa last destination namin. I will show those photos to Sebastian's wife, I will make sure na masisira ang marriage nila, the moment she will see those photos. Sinigurado ko na lalabas na sweet kami, sa lahat na photos na ipapakita ko sa Phoebe na yon. And I'm very sure that Sebastian didn't notice anything. Whatever Hemira wants, Hemira gets. Samantala sa coffee shop ng hotel kung saan naka-check-in si Sebastian, ay nakipagkita na finally ang tunay na ina ni Phoebe, bukas na kasi ang balik ni Sebastian sa Pilipinas, kaya minabuti na niyang makipagkita dito. Thank you for coming. I thought hindi na po kayo makikipagkita sa akin, masuyong sabi ni Sebastian sa tunay na mother-in-law. I have to think about it carefully hindi biro ang gusto mong mangyari, dahil gaya nga ng sabi ko sayo, magugulo na naman ang pamilya namin sa gagawin mo. I'm sure Phoebe Easier will not allow not to see me, seryosong sabi ni Valerie, alam niya na susumbatan siya ng anak dahil sa ginawa niyang desisyon, at hindi siya handa sa mga sasabihin ng anak. But like I said, I will tell her the truth, whether you will agree or not. I know I see in your eyes, that's why I made up my mind. And what is your decision? Okay, tell her all the truth, and when you tell her, I want to be there please. I'm ready now to face Leonardo and Veronica. Dapat hindi ako natakot sa kanila. Dapat pinaglaban ko ang karapatan ko sa anak ko, para sana hindi kami pareho nagdudusa. I have only one favor I need you to promise me. What it is, ma'am? No matter what happen, you stay by her side, protect her in any possible harm, make sure that she will be safe. No need to ask that, ma'am, because we'll do exactly what you have said, and I'm doing that now. Hindi man niya ako kasama ngayon, pero meron mga taong nagbabantay sa kanya. Thank you, Sebastian, for coming to her life. Phoebe deserved to be happy. I wish that when she know already everything. I hope she will accept me. I hope she will choose to be with me. Marami akong kasalanan sa kanya. And I hope she can forgive me. Phoebe is my life. Malayo man ako sa kanya,
Hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ko sa anak ko, kaya kapag nalalaman ko na nasasaktan siya, tripleng sakit ang nararamdaman ko, dahil wala ako sa tabi niya to comfort her. Phoebe is a strong woman, ma'am. She can pass all of this. Nakangiting sabi ni Sebastian. I know she is. Take care of my daughter, Sebastian, make her happy. Alam niya sa ginawang pagpayag kay Sebastian na sabihin na ang totoo kay Phoebe, ay hindi magugustuhan ng kapatid at ni Leonardo, ngunit buo na ang desisyon niya, ayaw na niyang magdusa pa na hindi kasama ang anak, sana lang ay muli siyang tanggapin ni Phoebe, dahil hindi niya kakayanin kung tatanggihan siya ng anak. Sa kabilang mesa naman ay sinasadyang marinig ni Hemira ang buong pinag-usapan ni Sebastian, ang totoong nanay daw ni Phoebe, mukhang may sariling problema na ito sa pamilya niya, maganda ito para sa kanya. Magagamit niya ang mga nalaman, para mahawakan sa leeg si Sebastian, ngayon pa lang ay natitiyak na siyang hindi na siya kayang tanggihan pa ni Sebastian.